Balikan mo lahat ng ginagawa mo, Flying Wheels. Maraming salamat. Salamat sa suporta. 0.7 milyong dolyar bago. 1,25,000, 1,25,005, 1,25,000. 1.25 ibinenta namin ito ng hindi ko pa alam kung magkano namin ito na ibenta. Papasok ako sa opisina, kukunin ko ang bill of sale ko. Lamborghini Revuelto, Fentoni Continental GT. Ilang Porsche 911 o LaFerrari 4,058 spesyal. Hindi pa ako nakakakita ng M5 na wagon. Yan ba ang bagong kuntas dyan? McLaren Z06 Aston Martin. Yan ang gusto ko ngayon. Gusto ko rin ang Aston Martin DBX. Sa totoo lang, mas practical talaga ito bilang pampamilyang sasakyan. Ay grabe. Yan ba ang Urus Performante? DT3 RS. Grabe. Diyos ko. Speaking of Lamborghini, hindi. Oo, ayan na. 2006 Lamborghini Gallardo. Ito ang baby ko. Isang taon ko na itong pagmamay-ari, pero tulad ng magagandang bagay, kailangan din sigurong matapos kahit nakakalungkot. Ngayon, pakiramdam ko, handa na akong ibenta ang Lamborghini Gallardo Spider na ito. Maganda ito. Ang dami ko nang ginawa rito. At halos perpekto na ito para sa 20 taong gulang na kotse. Pero ngayon ay ang 100 grander sale sa isang dealer auction at nandun mismo ang Barrett Jackson. Oo, Barrett Jackson week na yon. Hindi ko na uulitin ang pagbenta ng kotse ko sa Barrett Jackson dahil palagi akong nalulugi. Kaya imbes na doon, ibebenta ko ito dito na may reserve price. Sasama ka sa akin sa auction na para lang sa mga dealer para makita kung magkano nabebenta lahat, pati Lamborghini ko. Ako, si Flying Wheels. Tara! Okay, teaser muna sa dulo ng video. Tapos, naang araw, nangyari na lahat. Dati, kitang iniiwan sa bitin, pero ngayon, hindi na. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito dahil naibenta o ibebenta ko ang Lamborghini. Kung gusto mo makita paano ako kumita, nalugi at ang mga bayarin, panoorin mo hanggang dulo dahil mabebenta ang Lamborghini. Balik tayo sa video. Sa likod ng Burol Lampas Pastulan, ginaganap ang Barrett Jackson auction tuwing Abril sa West Palm Beach, Florida. Gustong gusto ko ito. Para sa akin, ito ang Super Bowl ko. Marami akong kinukuhang content doon. Nakikita ko talaga ang mga pinapangarap kong kotse. Minsan sumasama ang pamilya ko sa akin. Minsan naman, mga kaibigan ko ang kasama ko. Kung alam lang ng mas batang sarili ko na ginagawa ko na ito. Pumupunta, dumadalo, bumibili, nagbebenta. Hindi ako makapaniwala sa sarili ko, kaya gustong gusto ko ito. Pero hindi ako yung nagbebenta ng tamang inventaryo sa mga auksyon. At nawalan ako ng malaking halaga ng pera, nasa 10,000 at umabot pa ng 40,000 dolyar noong nakaraang taon sa isang dilaw na Ferrari. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling yon na yung taon. Dahil malaki ang auction na yung linggo, maraming car dealer mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang pumupunta sa West Palm Beach. Ang auction na ito ay para lang sa mga dealer at papayagan akong ibenta ang Lamborghini sa Highline Sale ngayon. Kung dito mabenta ngayon, pwede ko ulit ilagay bukas sa pangalawang Highline Sale bilang second chance na kotse na may reserve price. Hindi ko na kailangan mag-alala na mawala ng 40,000 dolyar sa kotse at ibigay ito kasi pwede nila akong bumili ng 10 dilaw na Ferrari sa presyong pinagbentahan ko ng kotse nang walang reserve. Pumayag ako, ibenta na lang, walang reserve doon. Ngayon, sana kumita tayo. Ngayon ulit, 2006 Lamborghini Gallardo Spider. Binili ko ang kotse dito mahigit isang taon nang nakalipas. Noon, iba ang kondisyon nito. Nagpalit kami ng 4 na gulong at naglagay ng bagong baterya. Nagpagawa ako ng pin correction na nagkakahalaga ng 1,000 dolyar. Change oil, AC recharge, full service ng kotse, tinanggal ang window tint dahil nagkakabula na ito at inayos ang door handle. Ayusin ko, kumbaga ang mga radio button na malagkit at nagbabalat na. Gusto ko sanang palitan ito ng Tesla style na radyo, pero nagkakahalaga ito ng 1,200 dolyar at wala akong oras. Makikita mo naman kung gaano kaganda ang kinalabasan ng kotse ko. Finished product na at gustong gusto ko. Bibigyan na rin kita ng disclaimer ngayon. Ayos lang kung hindi mabenta ang kotse na ito dahil nagbibigay ito ng maraming oportunidad at nadadala ako sa mga lugar na di ko mararating kung wala ito. Dahil dito, nakilala ko ang mga bagong tao na di ko sana makikilala. Gustong gusto ko ang kotse ko at nagkaroon ako ng astig na karanasan. Lilipat na ako sa iba, maraming kotse dito. Titingnan kung ano pang nandito at baka bumili ng iba. Iwan ko na ito at bumili ng iba. Ang dami ko nang nasabi.
Tingnan natin kung anong mga sasakyan meron sa Highline Dealer Auction. Baka makabili rin tayo. Simulan na natin. Giveaway time! Bawat hindi pa nakakatry ng Whatnot, bibigyan ko ng $15 para masubukan ito. At kung hindi nyo alam kung ano ang Whatnot, hindi lang ito nakakaaliw. May mga magagandang deal din dito. Imbes mag-scroll sa Instagram o TikTok, i-download ang Whatnot at subukan. May nakuha akong deal na siguradong magugustuhan ng asawa ko bilang sorpresa. Pwede mong gamitin ang Whatnot sa PC mo o i-download ang Whatnot app at may mga live sale sila. Pwede kang mag-scroll sa mga sale. Pwede electronics, memorabilia, laruan, collectibles at mga tools. Pwede rin pambabaeng damit, make-up at alahas. Lahat meron. Masaya at astig ang sudden death auctions. Pwede kang makakuha ng mga sulit na deal. Sinubukan ko ito, bumili ng regalo para sa sarili at siguro sa asawa ko. Masaya talaga. Ang pinakamataas na bid sa oras ng pagtatapos, ang panalo at agad ipadadala sa address mo. Kaya ang Whatnot ang #1 na app para sa live stream auction na bentahan at bilihan. May category sila para sa kahit sino at kahit ano. Subukan mo ang Whatnot para sa sarili mo sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na ito o pagpunta sa link sa aking description at makakuha ka ng diskwento sa iyong unang pagbili. Lalampasan ko ang Carrera 4S at ang Turbo S at didiretso ako sa Fisker Rivero Karma. Pupunta ako sa Fisker Rivero dahil isa ito sa pinakaabot kayang kotse dito at parang mukhang high-end na exotic. Pero hindi naman. 4 ang pinto nito. May 2 litrong turbocharged GM engine, 22 kWh na baterya at 400 horsepower, kaya nitong umarangkada mula 0 hanggang 6 sa loob ng 5.9 na segundo. Hindi man ganun ka-impressive ang 0 to 6 nito, pero kumpleto ito sa modernong luho at amenities at may wow factor talaga ang kotse na ito. 2 litrong turbocharged. Palagi kong sinasabi na ang hybrid ang pinaka-okay. Mga electric na sasakyan, palagi kong sinusubukan. Pero palagi rin ako nadidismaya. Bigyan mo ako ng gasolinang makina, lagyan mo ng electric na baterya sa harap at bigyan mo ako ng all-wheel drive. Kadalasan, hindi umaatungal ng 5.9 na segundo ang mga ganitong sasakyan. Pero abot kaya ang presyong kotse na ito, 2025 model na may 47 milya lang. Mukhang walang gustong bumili at natira na lang ito. Titingnan ko kung magkano ito mabebenta ngayon dahil interesado ako. May 3 anak ako at palaging nagmamaneho. Ayoko tumitigil para mag-charge kaya gusto ko ang hybrid. Para makakuha ng astig na estilo sa abot kayang presyo, tingnan natin presyo nito. Pero silipin din natin ibang astig na kotse gaya ng Lamborghini Urus Performante. Ay, Audi pala ito. RSQ8 na may carbon fiber package. Ngayon, ito ang kapatid na kotse, nakababatang kapatid ng Urus. 4 na litrong twin turbo all-wheel drive. Napakalalaking brake calipers at rotors. At grabe, ang lupit talaga nito. Bumabalik ako sa mga pampamilyang kotse dahil mas practical para sa pamilya ko. Hindi ko kayang imaneho araw-araw ang 911, pero ito, kaya ko. Nanggangako akong hindi lang pag-uusapan ang mga SUV at 4 na pinto buong araw, pero panalo talaga ang Aston Martin DBX. Ang Urus una sa lahat ay nagkakahalaga ng $250,000. Ang gamit na may mataas na kilometrahe ay umabot ng $150,000. Ang DBX nandito mismo ay may 4 na litrong twin turbocharged na makina, all-wheel drive, racing seats, racing performance, carbon fiber, lahat ng luho mo at makukuha mo ito ng mas mababa sa $100,000. Isa itong tunay na Aston Martin. Parang bibili ka ng Lamborghini Urus, pero parang Audi o Volkswagen lang din. Makukuha mo ito. Bawiin ko yon. 4 na litro twin turbo AMG engine ito, kaya parang AMG na talaga. Mabilis na SUV na bihira makita. Ang galing nito, di ko lang sure kung tama pagkakasabi ko. Bago itong Ferrari puro sangue. Ano ulit tawag dito? Puro sangue? Nalilimutan ko na, di ko pa alam, bigkasin, pero ayan, supercar SUV. Dito na papunta ang mundo. Sinabi ko sa'yo na ang DBX ay may 4 na litrong twin turbo AMG engine na galing mismo dyan. AMG GT. Mabibili mo rin ang mga ito sa ilalim ng $100,000 at makukuha mo na ang napakagandang performance, estilo at handling. Pupuntahan ko ang Aston Martin mamaya dahil yon ang kapatid na modelo nito. Tingnan mo muna ito, ang ganda at kamangha-mangha ang tunog. Pag nakita ko na ang Aston Martin, pag-uusapan natin yon. McLaren 2023. McLaren na may 14,000 milya. Mga Range Rover G63 o isang LC500, ito ay isang napakarealistikong kotse. 2021 na may 30,000 milya. Gustong gusto ko ang kulay na ito. At convertible ito at Toyota ito. Kaya maasahan ito at ang ganda ng tunog nila at hindi agad bumababa ang halaga. Kaya bibili ka ng ganito o ganon at ganito o ganon. Hindi yon.
bumabagsak ang halaga kapag ibinenta mo ulit. Bibili ka ng Toyota o Lexus, di bumababa ang halaga at reliable pa. Pareho silang hindi mabilis mag-depreciate. Shout out sa Manheim Palm Beach, isa sa mga dahilan kaya ako lumipat dito. Gustong gusto ko ang auction nila at sobrang bait nila sa akin. Kamangha-mangha rin ang inventory nila. Hindi ito bayad na ad. Tuwing pumupunta ako dito, pakiramdam ko parang nasa panaginip ako. Kung makita ng mas batang ako ang trabaho ko ngayon, hindi ako maniniwala. Ang astig talaga. Shout out sa Manheim Palm Beach. Sobrang bait nila sa akin. At malinaw na may access ako sa halos lahat ng may isip mo. Kung interesado ka, kung may nakita kang gusto mo, kung naghahanap ka ng talagang high-end, nakakakuha ako ng wholesale na presyo sa mga ganitong bagay. Kontakin mo ako sa www.flying-bills.com kung may gusto ka. Sa bayad, kailangan may cash ka kaagad. Kukuha tayo ng condition reports. Pwede nating tingnan ang kotse online. Ginagawa nila ang full review at may kaunting garantiya pa bago mo ito makuha. Kung interesado ka sa astig at high-end, kontakin mo ako sa www.flying-wheels.com. Lilipat na sa EV ang Cadillac. Ito, sa tingin ko, mga 1,000 horsepower ang makukuha mo dito. Ito isang Escalade IQ. Sobrang astig pero full EV siya. Tingnan mo yung dashboard na yan. Full EV. Kailangan mo talagang i-charge yan. At ayoko talagang mag-charge ng kahit ano. Okay, meron tayong Lamborghini Huracan. Meron din, ito ba isang Countach? Terra Mario. Hindi ko pa alam ito, kaya di ko mapag-usapan. Ang ganda ng itsura. May magagandang kotse dito, pero ayokong gawing tungkol sa mga sobrang mahal at di kayang bilhin ang video na ito. Maraming kotse na abot kayang bilhin, kaya sisimulan ko nang maghanap na yon. Sige, Tesla Cybertrucks. Sobrang bumaba na ang presyo ng mga ito. Binibili mo sila mula 50 hanggang 60,000 dolyar. Nasabi ko na ayaw ko ng electric vehicles dahil sa charging, pero computer kaya talaga ito at astig. Nakakatuwa ang pagiging kakaiba nito. Kahit sawa na ako sa itsura nila, hindi na rin ako interesado, pero mura pa rin. Kung usapang abot kayang Z06, hindi ito Z06. Stingray R ito, pero ang mga Z06 ay mababa na sa $1,000 na yon. Oo, malaking halaga ang $1,000, pero para sa kotse na kayang sumabay sa lahat dito sa parking lot at wala pang $100,000, halos bago na yon. Iyan ang panalong Z06. Oo, ang mga Escalade ay $100,000. Ang mga Navigator ay nasa $100,000 din at halos kapresyo ng bago. Pero mas mabilis bumaba ang value nito kaysa Escalade. Ang Escalade ay may mga panloob na problema sa makina, malalaking problema sa makina, problema sa cam at problema sa lifter. Ang Lincoln naman ay may 10 speed na otomatikong transmisyon. Kaya mahalaga ang sasabihin ko sa'yo. Nag-team up ang Ford at GM para gumawa ng mahusay na 10 speed transmisyon. Nag-brainstorm ang mga ininyero ng parehong kumpanya para sa 10 speed na transmisyon. Dapat kamangha-mangha ito, pero mali. Pumapalya ito sa 100,000 milya kaya mag-ingat. Gusto ko ang lahat ng talino dito. Pero may 10 speed na automatikong transmisyon sa Navigator at Expeditions na pangit, may recall at kaso na rin. Mag-ingat ka. Kasama nila ang 3.5 litrong EcoBoost Twin Turbo, hindi V8 gaya ng Escalade. Mas gusto ko ang 6.2 ng Escalade kahit hindi rin ito gaanong maaasahan. Ngayon, ang mga kotse ay dinisenyo para tumakbo ng 100,000 milya at palitan na lang pagkatapos. Magbabayad ka ng sobra $100,000, tatagal lang 10 taon o 100,000 milya, tapos hindi na kayang ayusin at papalitan na lang. Ganyan na ngayon. 5,000 para sa transmission o makina, ikaw ang pipili kung saan gagastusin ang pera mo paglampas 100,000 milya. Gustong gusto ko ang kulay ng AMG GT na ito. Ang ganda talaga at abot kaya ako GTR, carbon fiber. Hindi ito wrap. Yan talaga ang kulay niya. Ang astig ng kotse na ito. Sinabi ko sa iyo na ipapakita ko ang kapatid na kotse, pero mali pala ako. Ito pala ay totoong Aston Martin V-Lab 2. Siguro DB-Lab 2 o DB-DBS. Hindi ako sigurado. Pupuntahan ko pa kasi hindi ko kabisado lahat ng kotse. Pinag-aaralan at sinusubukan ko pang matuto. Yung isang Aston Martin ay may AMG GT na makina. Ito naman ay may V-Lab 2 ng Aston Martin. Tingnan mo ang linya ng katawan ng kotse. Ang ganda talaga. Sabi ko, ipapakita ko rin yung abot kayang kotse para sa masa. NSX at AC Shelby Cobra Kit Car. Tara, diretso na sa NSX. 1,990 tatlo ito na may 67,000 milya aftermarket na gulong at manual transmission, bihira talaga. Madalas kang makakita ng mga ganito. Sino si Sainboy? Sino si Sainboard? Siguradong kilala nyo sila, ako hindi. Parang boost gauge ito. Ito ay isang turbo na 6-cylinder na may manual transmission at mid-engine. Kaya makikita mo ang makina dito sa likod. Wow, ang ganda ng kotse na to. Talagang napakaganda ng kotse na to. Tingnan natin kung magkano ito mabebenta ngayon. Punta naman tayo sa Shelby Cobra.
Kung asul ito na may puting guhit, isa yan sa dream car ko. Katabi ng pulang 1,900 at 74 Dodge Viper. Dalawa silang dream car ko. Kung may garahe lang ako, ilalagay ko sila magkatabi at hindi ko sila gagamitin. Sige, tingnan mo ang laki ng Mercedes na ito. Hindi pala Mercedes. Maybach ba? Maybach? Paano ba ang tamang bigkas nito? Di ko alam paano sabihin. Parang Mercedes na gustong maging Rolls Royce, di ba? Tingnan mo, grabe. Tingnan mo ang laki ng espasyo. Tingnan natin kung ano itsura sa likod. Tingnan mo kung gaano kahaba ang kotse na ito at ang likurang pinto. Tingnan mo ang laki ng likurang pinto na ito. Grabe, sobrang lawak ng legroom dito. May TV pa, may kurtina pa sa likod. Astig. Anong taon kaya itong kotse na ito? Mukhang lahat dito parang luma na. Mga 2,000. Anong taon kaya itong sasakyan na ito? 2005. 2008, 62,000 milya. Naisip ko lang kung magkano kaya ito mabebenta. Magkano kaya ang isang 2008 Maybach na siguro mga 400,000 nung bago pa ngayon mabebenta? May dagdag na nakakatuwang impormasyon kasi tiningnan ko lang kanina. Ang 2008 Maybach 62S ay isang ultra luxury na sedan na pang chauffeur na may 6 na litrong twin turbo V12 na makina na may 600 at 4 na horsepower, 700 at 38 foot-pounds ng torque at may habang 20 talampakan. 0 hanggang 6 na po sa 5.9 segundo. Naalala mo nung sinabi ko kung magkano sa tingin ko ang presyo nito nung bago pa? Halos tama ako. 400 at $23,000 nung 2008. Nakikita ko ang dream car ko. Tara, tingnan natin. Nakakatuwa talaga para sa akin na ang dream car ko ay isang Dodge, isang produkto ng Mopar. Tingnan mo kung gaano kalapad ang mga gulong na to. At gustong gusto ko ang kulay. Isa itong mas bagong GTS. Ulit nung lumalaki ako, meron akong poster ng pulang 1,900 na 174 Dodge Viper at meron din akong asul na may puting guhit na 1,900 na 176 GTS. Ito ay ang astig. At nakakatawa kasi lahat ay Chrysler. Lahat ng mga pindutan at screen ay Chrysler. Pero Dodge Viper ito at ito ay 2003. Itong sasakyan na ito na 13 taon na ang tanda, nakakakuha pa rin ng maraming paghanga tulad ng sasakyan na ito kapag dumadaan sa kalsada, katulad ng 1,900 na 174 Dodge Viper ko. Kahit tabi ko pa sa $250 million na Ferrari, gusto pa rin ng tao ang 74 Viper ko. May Lambo doors, revuelto. Tama ba bigkas ko? Ganito ang itsura ng isang $100,000 na Lamborghini. At tuloy-tuloy lang ito, tuloy-tuloy lang. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo? Sabi ko, hindi ako magpapakita ng maraming SUV, pero gusto ko ipakita itong Bentley kasi Volkswagen ang gumagawa ng Audi at Porsche. Ang Volkswagen ang gumagawa ng Bentley. Ang Volkswagen din ang gumagawa ng Lamborghini. At sa totoo lang, parang iisang kotse lang silang lahat. Pare-pareho silang gumagamit ng parehong platform. Ang Bentley Bentayga ay luxury model nila. Maliban na lang kung itong Black Edition ang kukunin mo. Ang ganda ng kombinasyon ng purple, green, black, tints at may pula rin. At sana naka-unlock ito dahil mas gaganda pa. Makakakita ka pa ng mas maraming green at purple at black at ang bango-bango. Amoy yaman dito sa loob. Mas maganda pa ito kaysa sa Urus. Ibebenta natin ang Lamborghini Gallardo na kapatid ng kotse na ito. Audi R8 2023 na may 16,000 milya gamit ang parehong 5.2 litro na V10 na meron ng Huracan. Kaya ito talaga ang mas bagong Huracan. At bago pa ang Huracan, ito ang kapatid na kotse ng Gallardo. Para sa mga Porsche fans, hindi ko kayang di batiin ang GT3 RS. Grabe. Tingnan mo, tunay itong track car na pwede sa kalsada. Bilhin mo at gamitin agad sa truck. Gustuin ko man ang isang Z06, parang hindi ito practical para sa akin sa puntong ito ng buhay ko. Ang bagay sa akin ay isang BMW 850M, kaya malamang ito ay ang inline 6-cylinder turbo 840M. Kung ito ay 840M, 850. Sige, ito ay isang 4.4 liter twin turbo na napakaganda ng tunog at sobrang sporty. Ang 40 ay 6-cylinder turbo habang ang 50 ay V8 twin turbo. Matagal nang gamit ang 6-cylinder ng 40, gustong-gusto ko ang interior at kotse na ito. Kasya ang mga anak ko sa likurang upuan. Convertible ito. Ito na ang Lamborghini ko. Ito na ang pampamilyang sasakyan ko. At ito na ang cruiser ko. Ito ang pinaka may sense na kotse dahil convertible din. Pero hindi mo makukuha yung Lamborghini Pisas. Sa video ko kahapon habang piniprepare ko yung Lamborghini, ang daming huminto at bumate, gustong-gusto nila yung kotse. Yan ang meron sa Lamborghini, wala sa BMW. Free man na kotse ito, 372 lang hindi Hellcat. Ang dami kong sinasabi tungkol sa mga EV, pero ang Porsche Taycan Cross Turismo 4S ay napakaganda. Ang ganda talaga ng kotse na ito. Dati, halos $200,000 ang mga ito, pero ngayon, mga $100,000 na lang may double pane kang salamin at maganda ang interior.
Totoong Porsche ito na sobrang bilis dahil sa electric torque, pero EV pa rin. Kasama sa EV ang matinding pagbaba ng halaga at maraming galit. Ang Corvette Grand Sport ay isang realistic at abot-kayang kotse. Sasabihin ko sa'yo, gusto ko talaga ng DBX. Pag nabenta ko ang Lamborghini, DBX ang gusto ko. Pero hindi luxury, gusto ko yung sporty na DBX. Tara na, ito na yung Aston Martin Vantage na hinahanap ko. Ang kotse na ito ay front mid-engine rear-wheel drive sports car. Mayroon itong 4-liter twin-turbo V8 na may 656 na horsepower 0 hanggang 6 na po sa loob ng 3.4 na segundo na mas mabagal pa rin kaysa sa Z06 Corvette MSRP. Handa ka na ba? Pwedeng umabot ng $0 noon, $0 na yon. Sa 2025, hindi bababa ng 100 pero makakakuha ka ng 2018 na mas mababa sa 100. Heto ang isang pang-araw-araw na kotse. Ngayon, ang mga Supra na ito ay talagang may manual transmission. Ito ay isang GR. Ang GR ay nangangahulugang Gazoo Racing. Yon ang ibig sabihin nito. Gazoo Racing ang in-house racing team ng Toyota, kaya Toyota Supra GR, astig na may manual transmission. Gustong-gusto ko na gumagawa pa rin sila ng kotse na may standard transmission. Nabanggit ang manual, halos nakuha ko na ang dream car ko. Gusto ko asul na may puti, pero ito puti na may asul. Wimbledon white ba to? Mukhang Wimbledon white na ang tawag dito. Manual transmission. Maganda at classy ang hot rod na ito. Astig makita. Aalamin ko kung magkano ito ngayon. Dito rin ang 1,977 Rolls Royce na alala ko sila Bamba. Ano ang minamaneho niya? Rolls Royce. Rolls Royce! May nakakaalam ba ng sinasabi ko? Pakiusap, sabihin nyo. Hindi lang ako ang nakakaalam ng linyang yon at kung anong parte ng pelikula galing yon. Ang una kong Ferrari matapos ang Ferrari Flip Series ay itong Ferrari 360 Spider Modena Hardtop Spider Convertible. Itong mga ganitong bagay, sa tingin ko, hindi na ako bibili ulit. Maliban na lang kung sobrang mura ko siyang makuha. Sa tingin ko, para sa presyo na nabenta ko yung akin, $45,000 nung nakaraang taon. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng higit sa 70. At grabe, hindi ito yon. Mali ako. Inaamin ko ang pagkakamali ko. Ito ay isang gated 6-speed manual 6-speed transmission na parang may gate ang itsura. Napakabihira at mahalagang kotse ito. Isang collector car na panghabang buhay. Sa panahong ito, maraming high-end car makers ang gumamit ng Tiptronic o paddle shifters. Tinawag ng Ferrari itong F1 transmission at may dagdag bayad para sa F1 paddle shifters. Hindi nila alam na pagkalipas ng 26 na taon, mas magiging hinahangad ang gated 6-speed dahil mas bihira ito. Kung may makita kang Ferrari na may gated 6-speed, lalo na sa 360, ingatan mo dahil tumataas ang halaga nito. Para sa mas abot kayang kotse, piliin ang Acura NSX. Ito ay 2017 Acura NSX na may 8,000 milya. Wow na kotse ito. Kahit saan ka magpunta, napapawaw ang mga tao. At hindi pa alam ng mga tao na ito ay isang Acura, automatiko, hybrid, all-wheel drive na Honda. Ang NSX ay hybrid na may 3 tuldok, 5L twin-turbo V6, 3 electric motors, 500 at 73 horsepower, 476 foot-pounds ng torque at mabibili na sa ilalim ng $100,000. Honda reliability pa rin. Gustong-gusto ko ang magandang conversion van. Hindi ko talaga maiwasang tumigil at tingnan ang bawat conversion van. Ang galing, gusto ko talaga. Ilan kaya? Bakit ang haba? Ang lupit. Gusto ko nito, perfect para sa soccer games. Isa pang everyman na kotse, 2024 Wrangler na ginastusan ng may-ari. Rhino coat o spray coat? Grabe, gusto ko to, ang astig. Pati dito simprayan nila, lahat simprayan. Nagsisimula na ang auction. Tara, pasok tayo para tingnan kung ano ang mabebenta sa anong presyo. May giveaway din. Gusto ko yung LC500 McLaren Elva. Brave. $1.7 milyong kapag talagang bago. Ngayon, magsimula tayo sa wala. Ngayon, 25. 1 milyon, 25. Unang bid, 25. 1 milyon, 1 milyon, 5. At 25. Isa, 4 milyon. 1.2 million. Answer again. $1.2 milyon. Answer again. Hindi ako makapaniwala. Mananalo ako ngayong gabi. Hindi ako makapaniwala. Mananalo ako ngayong gabi. Aalis na ako.
Talagang gusto ko sanang makuha ang Bentley na ito, pero higit sa $215,000 ito. Talagang gusto ko sanang makuha ang Bentley na ito. Itong Corvette Stingray R, siguro isa sa pinakamurang kotse na yung araw, bukod sa Lamborghini. 2025 na may 6,000 milya, pero C8 lang, hindi Z06. Wala talaga akong magawa. Marami na akong pagkabigo sa electric na sasakyan, pero gustong gusto ko talaga ang Taycan. Gustong gusto ko ang itsura nila. Ang bid ko ay $87,000. Ang MMR, gaya ng auction value, ay 75 para sa kotse na yon. Hindi ako makapaniwala na mananalo ako. Magkano na ang presyo ng Cybertruck na yung 2024 na may 7,000 milya? Alamin natin, nagulat ako, $90,000 na pala. Tumaas ba talaga ang presyo ng mga Cybertruck sa $90,000 na yon? Sa tingin ko, nabenta ko yung akin ng $74,000 nung isang taon. Sige, ang pinakamurang kotse ngayon na yon, 67,500 para sa 2022 BMW X7 Alpina. Kaya malaki ang tsansang ang Lambo ko ang isa sa pinakamurang kotse sa auction ngayon. $1,997 Porsche Carrera 4S. $150,000. Ito ba yung kotse na minaneho ni Will Smith sa Bad Boys? Isa cardinal ba ito? $620,000. Tatawag tayo sa telepono. 472 swerte, pare. 4.2 sa 4.1, 1.2, 1.2. Okay, kung nanonood kayo ng channel ko at matagal na kayo nanonood, kilala niya si Bobby Boston. Nung huli akong nasa New Hampshire, si Bobby Boston ang naghatid sa akin sa Logan Airport gamit ang BMW X5M na may 6 na raang milya pa lang. Ibebenta na niya ito dahil hindi niya nagagamit. Sinabi niya na nahuli na siya ng 2 beses gamit ito kaya ibebenta na niya. Tingnan natin presyo nito ngayon, pati yung Viper. May thumbs up pa ako. Ang Viper, ang Shelby, ang NSX. Hindi ko kaya. Maraming salamat. Salamat sa suporta. Gusto ko talaga dito. Ito ang dahilan ng pagpunta ko. Salamat. Sige, nandito ang X5M ang Corvette. Ito ay isang 68 Corvette, 75 Corvette. Nalito na ako, ang Viper, ang NSX at ang Shelby. At isang ZR1. Parang 0 size, 07, 08, 0 siyam, 2000 siyam, ZR1. Sige Bobby Boston, ito ang premium. Tingnan mo muna ang kotse mo. Ano ang inaasahan mong makuha para sa kotse na ito? Alam ko na, 25 ka 100 at 25 pakinggan mo, Utah. Pinopromote namin ito. Sa sales, kontakin lahat ng kakilala mo at ipaalam na nandito ang kotse mo. Araw-araw, 1,600 milya, kaya alam nila na nandito ang kotse na ito. At ito naman, ito ang sa akin. May gusto ka bang sabihin $125 kahit papaano $1,000 sa halagang $30,000? Sige, good luck kapatid. $84,000 na ngayon at pataas pa. Si Bobby Moson ay maaaring hindi rin malayo. Ito ay isang 2025, 3,000 milya, $113,000 Naglalakad-lakad siya. Kilalang kilala ko na ang pakiramdam na yan. Sige, gamitin natin ang laser appraiser ko. Iscan ko ito, 672 milya. Tingnan natin kung magkano ang sinasabi ng auction na dapat itong mabenta. Nagbigay siya ng 50 CR. Ibig sabihin, perpekto ang kotse. Wala pa silang numero nito dahil masyado pa itong bago. Retail ay 121,000. 101 ang auction wholesale. 117. 127. Turbo hybrid pala yan. Di ko alam, pati na X5M na turbo hybrid din. Sige, may problema ako. Ay, nasa 120 na tayo. Pero sumasakit na rin ang likod ko. Siya ay nasa 111 at tumataas pa 116,000. Malapit na. Heto na. 16, 17, 16, 80, 17, 16, 8, tumatakbo. 17, 18, tumataya. At 18, sabihin mo sa akin, 17, 18. Alam mo, bawal yan. Mabisa lang minsan sa 12 minuto, isasara ko na. Heto na. 1,700 at 18, 17, 18, 18, 18. Malapit na. 100 at 18. Hindi maganda yan. 11,000 pa nasa 100 at 17 na sila, ibebenta ba niya sa 122? 121. Sabi dito, ibebenta niya sa 121, 118. Iyan ang pinakamataas na presyo ng pangalan. Pwede kang tumawag kung gusto mo. 118, 119. 118, 119. Yan nga, 119. Sabi niya, pass. Salamat. Alam mo, mas mabuti nang walang benta kaysa ibenta ng palugi. Hindi ko naman sa tingin nanalo sila sa loto. $400,000 20 taon nang nakalipas.
55,000 at tumataas pa ngayon. Ngayon, sige, posibleng ito na ang pinakamurang Z06 na nakita ko. 2023, 23,000 milya aftermarket na tambutso. Mas mababa ito sa $100,000, isang supercar sa $100,000 pero walang catalytic inverters. Kaya opisyal ng mas mababa sa $100,000 ang mga Z06. Sige, $26,000 para sa isang Shelby Cobra. Pero hindi naman talaga maganda yon. Pangkaraniwan lang. Nagsimula sa 20,000. Nakakatukso yon. Di ko alam na sobrang mahal pala ang mga Viper. Alam kong bihira sila, pero 120,000 para sa 2014 Viper. Para sa nagtatanong, siguro yon ang may-ari ng Honda na pumirma sa dashboard. Mahigit 1,000 horsepower ang kotse at mas bago pa sa akin. Nakita ko agad, pero 2010 ito at 4 na taon na mas bago, 4,000 milya lang ang tinakbo. Pwede nating hulaan presyo pero di talaga maikukumpara sa akin. Kung napanood mo ang video ko tungkol sa taillight, makikita mo kung paano ang mga bago ay nandito at may takip sa likod. Ginagaya ko yon gamit ang taillight wrap. Mukhang nahanap ko na ang una kong Urus, 2020 na may 77,000 milya at mukhang may repaint sa harapang bumper. Hindi ito ang kulay na gusto ko, pero Urus pa rin at may 100,000 milya na. Magkano kaya ito? Gusto ko pareho. Nakakita ako ng wide body sa Mikum noon at mula noon gusto ko na yon. Sabi dito 1,755 pero di ko alam kung kit car o tunay na kotse. Medyo magaspang sila at mukhang original, gamit na ang leather strap. Kita ang tama at gamit kaya posibleng totoong 57 ito pero hindi ako sigurado. Malalaman sa auction block. Astig talaga. May tumaya na sa galardo ng 100 at $42,000. Napakagandang balita ito para sa akin. Hindi ko man kotse yon at iba ang akin, pero bili pa rin ako. Opisyal, ito na ang pinakamurang at pinakamasamang Lamborghini Urus na nakita ko. 120 na at pataas pa. 6,000 milya na Ferrari 360 F1 kaya otomatiko, 6,000 milya, tuloy pa rin sa 100 at 1,000 at tumataas pa. May merkado pa rin sa mga kotse na yan, kahit FE sa automatic transmission. Linisin mo lang DTSV niya. Palpak ako ngayon. Ang Grand Sports na to, malupit tunog, hindi stock. Dadaan na sa auction maya-maya ang Lamborghini ko. Tara, tingnan natin at siguraduhin walang problema at handa na ibenta. Malalaki ang presyo ng mga kotse na yon. Pero yung mga kotse na may magagandang condition report o CRs ang tawag nila, yung may magagandang condition report, sila ang kumukuha ng malaking pera. Pagpangit ang condition report, tulad ng akin na 2.2 o 2.8 yata, hindi maganda yon na condition report. Na-repaint na ang bumper, inayos ko na rin ng grill. Hindi rin ganun kalamig ang aircon. Alam mo, hindi talaga perpekto ang kotse. Makikita sa condition report, kaya alam ng bibili ang makukuha nila, pero hindi ito maganda para sa akin o sa kotse ko. Malapit nang dumaan ang Viper. At meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kotse bago dumaan ang akin. Isang araw. Nakakatawa, ito ay susi ng Audi. Okay, ang totoong dahilan kaya ako nandito ay sabi sa condition report na hindi gumagana ang convertible top. Pero alam kong okay ito dahil nagmaneho ako dito na nakababa ang top. Kaya subukan natin ibaba ulit ang convertible top. Ang pangit naman nun, ibababa ko ito kasi gusto kong dumaan ito na nakababa ang top dahil nakalagay na inop sa condition report. Kaya kung may bibili online, makikita nila na nakababa ang top. Wow, ang ganda. Ang ganda talaga ng kotse na yan. Gustong gusto ko yung kotse na yan. Kung mabenta at kumita ako ng malaki, ayos lang. Kung hindi, okay lang din sa akin. Pero nakakainis talaga. Sa tingin ko, halos palaging gumagana ito, mga 9 sa 10. Kapag hindi nagamit, pinipindot ko lang ang mga button at tumaandar na. Kapag madalas ko itong gamitin, okay talaga. Bilang buyer, ayokong bumili ng convertible na sira ang top. Mukhang magastos yun para sa akin. Seryoso akong gusto ko ang mga DBX. Kung mabenta ko ang Lamborghini ko, baka ito na ang sunod kong kotse. Di eksaktong ganitong kulay at di ko trip ang dilaw. Pero gusto ko ang sporty na interior. Sa tingin ko, ito na ang susunod ko. Z06 na dumadaan, tapos yung dream car kong Viper, paparating na rin ang Lamborghini ko. Wow! Kung makikita mo yung Z06 doon na dumadaan, umaandar, umaalis.
Nasa 93,000 na siya ngayon na may 11,000 milya 6 na buwan nang nakalipas, ganito ko rin naibenta ang e-ray ko. Ganyan nakababa ang presyo ngayon. Sa totoo lang, halos hindi talaga ako nakakakita ng mga e-ray. Yung sa akin lang talaga ang halos kaisa-isang nakikita ko rito. Yung Z06 madalas kong makita. Hindi ko sinasabing mas maganda ang e-ray pero siguradong mas bihira siya sa hinaharap. Bumababa na rin presyo ng Z06 iba na ngayon. Yung presyo ng e-ray ko 6 na buwan nang nakalipas at hindi base model yon, 3LZZ06 yon. Sana naman. Nasaan na Lamborghini ko? Nandito na lahat. Nasaan na kotse ko? Dapat nakapila na. Ano nangyayari? Sigurado akong nakita ko yung Fisker. Ayun, papasok na rin. Oras na naman na kinakabahan ako. Ano kayang problema sa kotse ko? Bakit hindi pa lumalabas? Anong nangyayari? Nasaan na yon? Kailangan ko na sigurong alamin ang nangyayari kasi ayos lang. Dumaan na yung Mercedes. Nasa likod nun yun, di ba? Baka OA lang ako, pero may sumasakay na doon. Magandang senyales. Nasa likod ng berdeng Lamborghini. Parang narinig ko ng umandar. Wala namang problema. Palagi ko namang ginagamit yon. Siguro nag-o-overreact lang ako. Ayun, umalis na sila. Ang ganda at astig ng kotse na yon. Sige, ako lang siguro ang nag-o-overreact at nagdadramahan. Wala talagang value ang kotse na to ngayon. Pero dolyar, 123,000 ito na may 47 milya lang. 75,000 walang nagbid. Ibig sabihin, bumaba ng 30,000 dolyar ang halaga ng kotse na yon na may 47 milya lang at wala pang gustong bumili. Mukhang maayos pa naman at malapit na itong iakyat. Huling kotse na ito ngayong araw ang Wild, pero mataas ang presyo. Tingnan natin. Sige, tingnan natin kung magkano ang halaga niya. Ay, wala pang ang binigay na value. Nasa 70,000 ang retail nito pero walang gaanong value para sa akin ngayon. Maayos naman at tinulungan ako ni Bobby Boston. May konting aksyon at mga tao. Ilalagay ko ang reserve sa 80 at tatanggapin ang 75. Tingnan natin ang mangyayari. Simulan na. Sarili kong kotse ito. 1 taon ko na itong pagmamayari. Bago ang mga gulong nito. Kakapalit ko lang ng bagong gulong sa personal kong kotse. Kaka-service lang din. Bukas. Maayos ang makina at transmisyon. Maayos ang kalakala ng tubig, mahalaga ang pagiging committed. Uy, Bill. Siyang naput isa, ayaw mo ng negosyo dyan. Pupunta ka, gusto mo yon, siguro ganon. Ikaw, gusto mo yon? Ayan na, mag-umpisa tayo ng team. 60 milya, 86. Bilhin mo na ngayon. Oh, 60 milya. Libo! Pakinggan natin. Ngayon, siyam. Lumaki na tayo. 69, 71. Ituloy mo lang. 72. 73, 74. 75 ang lapit na. O Bill, 74,000 ngayon. 100,000. 75,000. 75,000, ibenta na natin. Malinis ang papeles. Ano maganda? Oo, personal na sasakyan. Bagong gulong, kaka-service lang. 74,000 at 500. Libo! 75. Libo papunta sa Unlimited ang bahay mo. Libo papunta. 75,000. 576. 76. 75 dolyar, 5,500 Kristina. Heto na ang lalaki. Siya ang mananalo. 75,000 at 500 dito. Isa-isa lang. Salamat. Sa mga video na ganito, madalas hindi nabibenta agad ang kotse sa unang araw, kundi sa ikalawa. Sana 2 video ang nagawa ko. Mahaba ang video na ito, salamat sa pagtitiis. Nabenta namin ito pero di ko pa alam ang presyo. Papasok muna ako sa opisina. Kukunin ko ang bill of sale para makita ang halaga ng bayarin dahil mas mataas ito ngayon kaysa sa regular na auction. Malalaman natin kung magkano natin nabenta. Titingnan ko kung magkano ang nailagay ko dito para malaman natin ang kinita ko pagkatapos ng investment, oras at pagod sa kotse na yon. Pero wala na yon. May 75,000 na ako magagamit. Ano kaya ang magandang bilhin? Nagkaroon ako ng Lamborghini pero nawala na. Hindi ko alam kung may mas maganda pa sa Lamborghini na mabibili ng 75,000 dolyar. Tingnan natin kung ano ang naging resulta natin sa kotse na ito.
Sige, isusumitin na natin ang titulo at kumuha ng bill of sale para makita kung magkano talaga natin naibenta ang kotse at kung magkano ang natira matapos ang mga bayarin. At syempre, shout out kay Bobby Boston para sa sombrero ko. Alam kong may hindi matutuwa pero sana suot ko na ito buong araw. Ang init ng araw sa mukha ko. Hawak ko na ang bill of sale. Naibenta ko siya ng 75,500 at 500. Sinisingil nila ako ng $55 para sa car wash at vacuum. At napanood mo ang part 1. Nilinis at nilagyan ko ng vacuum ang kotse na iyon at siningil pa rin nila ako ng $55 para doon. Hindi na kailangan ng kotse na iyon ng car wash at vacuum. Kaya iniisip ko kung pwede ko bang questionin yon o kung sulit pa ba. Tapos, ang CR ay nagkakahalaga ng 35 at ang 15 na larawan ay nagkakahalaga pa ng isa pang 35. Kaya 50 talaga ang bayarin at ang bayad sa nagbebenta, handa ka na ba? 1,000, 100 at $33 yon. Nagbayad ako ng 1,000, 100 at 33 at dagdag na 100 at 40, kaya halos $1,300 ang nagastos ko para maibenta ang kotse. Nung binili ko ito dito, nagbayad ako ng 1,000 at 40 parang, $2,000 at $500 ang nagastos ko sa auction fees para lang sa kotse na yon. Halos $2,000 at $400 ang kinita nila sa akin sa kotse na yon. Bumili ako noong Pebrero na nakaraang taon at nagbayad ng 60,500 plus 1,000 at 40, kaya 61. 2,000 ang mga pagkakamali ko, kaya 63,500. Ang recon paint correction ay dagdag na 2,000, kaya 65,500. Tapos ang serbisyo ay isa pang 1,000, kaya 66,500. At pagkatapos, iba pang mga bodywork at kung ano-ano pa, kaya mga 67 ang nagastos ko. Para sa kumita ako ng 70, 4,200 at 27 matapos ang bayarin. Kaya mga 5,000 hanggang $6,000 ang kita ko sa kotse na yon. Isang taon ko ring minaneho ang Lamborghini. Kung magagawa ko ulit yon, kumita ng $6,000 at magmaneho ng gusto kong kotse, yun na ang pangarap kong trabaho. Wala nang part 3. Ang part 3 ay tungkol sa auction. Pupunta ako ngayon para magparehistro at kunin ang bidder badge. Isasama ko kayo kung papayagan akong makapasok. Pakiramdam ko, parang hindi talaga nila ako gusto mula pa nung mga video ko nung nakaraang taon at sa mga naging karanasan ko. Kaya ito, mahaba na ang video na to, pero bibigyan ko lang kayo ng teaser para sa part 3 na magiging makakapasok ba ako sa auction at pagkatapos pupunta tayo sa auction. Excited ako kasi inaprubahan ako para sa 100,000. Nabenta ko na ang Lamborghini at bago na ako ngayon. Bibili tayo ng masayang bagay na yung linggo, nakuha ko na rin ang mga ticket ko.